Meron pang isa. Mm. Nawala na rin siyang wala na rin siyang ibang tawag dito. Um, Pinanghahawakan kung hindi hype. Oo. Wala nang achievement sa Senate, wala pang achievement sa kung saan-saan. Nakisama na siya sa pagpapabagsak sa kapatid niya, pero wala pa rin nangyayari. Binubuhay na lang niya yung political career niya sa hype. Oo. Hype din to eh. Hype din to, guys. Hype din to. Oh, hype siya. Panoorin niyo to. Nung buhay pa yung tatay ko, ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok, diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house. See? Ano na lang pinanghahawakan ni Baba Bell? Nostalgia? Hype? Gusto nyo, dahil kasi wala na naniniwala sa kanya eh. Wala na naniniwalang loyalist sa kanya. That's a fact. That is a fact, mga kababayan. Hindi na magbabago yan. That's a fact. Wala na naniniwalang loyalist sa kanya. Nag-withdraw na ng suporta ang mga loyalist sa kanya. So, anong ginagawa niya ngayon? Ibabalik na naman niya si Apo Lakay. Di ba? Nakakadiri. Gumawa ka ng sarili mong pangalan, Aimee. Si President Bongbong Marcos gumagawa ng sarili niyang pangalan. Kahit Ferdinand ang kanyang first name, ang ginagamit niya, Bongbong Marcos. Hindi niya ginagamit yung Ferdinand. Kasi gumagawa siya ng sarili niyang pangalan. Ikaw naman, dinidikit yung sarili mo kay Apo Lakay. Bakit? Kasi hindi ka makitaan ng kahit anong quality ni Apo Lakay. As in. Hindi ka makitaan ng kahit anong quality sa pagkatao ni Apo Lakay. As in, wala. It's absent eh. Absent. Hindi siya Marcos, mangusin siya, ganun. Hindi siya Marcos, mangusin siya. Wala eh. Wala nang tiwala sa kanya mga loyalist. And ito nakakatawa mga kababayan. Ang iniisip niya ang mga loyalist, tanga. Na makukuha sa emosyon. Alam niyo kung saan ko narinig yan? Sa direktor niya. Sabi ng direktor niya, alam niyo kayo mga loyalist, mga emotional kayo eh, no? Oo, basta kapag tungkol kay Apo Lakay, nagiging emotional kayong lahat eh, no? Parang ganyan. Ganun. Sabi niya yun. Hindi naman niya sinabing tanga mga loyalist. Pero sinabi niya na ang basihan lang daw natin ng pagsuporta kay Apo Lakay, emosyon lang, hype lang. No wonder, yun ang ginagawa ni Aimee. Puro emosyon lang. Pero ang pagkakamali nila, mga kababayan, ang pagkakamali ni Aimee at ng kanyang team, ang suporta natin kay Apo Lakay may pinagbabasihan. Una, mga achievements niya sa buhay. Pangalawa, achievements niya as a president. Pangatlo, yung kanyang tibay at ang kanyang postura laban sa Amerika at ang pagmamahal niya sa Pilipinas na maging independent, totoong independent ang Pilipinas. Magkaroon ng sariling kuryente, magkaroon na hindi tayo nakadepende sa Amerika. Yung kasi ang gusto ni PBB ni Ferdinand Marcos Sr. Na hindi tayo maging dependent na sa Amerika. Yun din ang naging problema, yun din ang naging dahilan kung bakit siya tinanggal ng Amerika. Kung bakit siya tinrabaho ng CIA. And that is a fact. That's a fact. So, Senator Aimee Marcos and team, kung inaakala nyo na makukuha nyo kaming mga loyalist at pro-Marcos, kung sa palagay nyo makukuha nyo kami sa emosyon na naman, nagkakamali kayo. Kasi ang basihan ng paniniwala namin at pagtitiwala at pagiging loyalist kay Apo Lakay ay nakabase sa achievements niya, sa galing niya bilang Pangulo. Ang mga DDS, mga kababayan, ganun. Wala kang ebidensya ng galing, wala kang ebidensya ng husay, wala kang ebidensya ng patriotism at love for country, pero mahal pa rin nila si Digong.
Yun ang emosyonal. Yun ang kulto. Kulto yun. Kasi ang pinapaniwalaan nila at ang sinusuportahan nila, walang basehan sa realidad. Kulto. Kaya tignan nyo yung mga yung mga staunchest supporter, yung mga pinaka maingay na supporter ng Duterte. Di ba SMNI? Di ba yung Children of God? Hindi, Children of God. Di ba Kingdom of Judas cult? Oo. Anong tawag sa kanila? Kulto, di ba? Kasi naniniwala lang sila sa isang bagay na walang basehan sa realidad. So, madali makumbinsi yung mga tao nila na, suportahan nyo si Digong. Bakit? Sinusuportahan ng leader natin eh. Diba? Hindi ko magamit ang utak. Walang utak-utak. Hindi kami ganun. Hindi kami kulto. Ang basihan ng suporta namin kay Apo Lakay are based on history, are based on facts. So tayo, dadaanin tayo ni Aimee sa ganitong klaseng galawan, tawanan natin. Laugh. Oo. Baka madinig kayo ni Papa Sek, magagalit yun. Ganun talaga. Ganun ako eh. Alam nga namang mag-adjust ako para sa ibang tao, di ba? By the way, mabait si Papa Sek. Huwag kayo maggalala. Mabait yun. Pero ako ganun. Hindi tayo kulto. We're not a cult. Tuloy natin to. Mga bundok ng Cordillera, may mga retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Bakit kami? Nawawala yung ama naman namin. Tinanong ko siya, ba't ganon? Sabi niya, kailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niya sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Daming Holy drama. Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Kamusta ang plastika na ito? Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na, kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. See? Tapos ngayon, aatake siya. Atake to guys by the way. Atake to. It's just wrapped in an emotional, almost dramatic situation. Pero this is an attack. Sinasabi niya dito na si Presidente Bongbong Marcos, hindi niya alam ang ginagawa niya at kailangan laging bantayan. Yun sinasabi niya. Sabi sa inyo mga kababayan kapag nanonood kayo ng mga ganitong video, always listen to what is not being said. Yun ang gusto niya sabihin dito. Imagine, Semana Santa, umaatake pa rin siya, namumuliti ka pa rin. Ginamit pa niya ang Semana Santa para mamuliti ka, di ba? Tigas lang. Oo. Kaya diring-diri sa'yo mga loyalist, Aimee. Sinusuka ka na ng mga loyalist. Wala kang pinipili. Walang hiya ka talaga. Legit na walang hiya talaga siya. Oo. Wala talaga sa'yo, Dugong Marcos. Baka anak ka talaga ng iba.
Totoo. No joke. Mm. Yun yung mensahe ng buong video eh. Yun yung hindi sinasabi. Yun yung undercurrent ng video. Hindi capable. Walang alam si Bongbong Marcos, kailangan binabantayan siya. Dinaan lang niya sa drama. Para hindi masyadong atake yung dating. Para pasok sa Semana Santa yung dating. Kunyari, it's about forgiveness, etc. No, it's not about forgiveness. It's about attacking her brother. Oo. Alam mo, Amy, bagay ka sa sinakulo. Pwede kang Judas. Oo. Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko Biktima ka na talaga naman, kinaya. ayun lang. Maraming Alam niyo, ito yung hindi ko matiis talaga kay Amy. Sorry, hindi ko mataas. Nakakairita. Nakakairita eh. Biktima ka na naman, Amy. Biktima ka na naman. Hudas ka. Hindi ka biktima. Hudas ka. Legit. No joke. No joke. Imagine, naging presidente si PBBM, walang tulong niya. Totoo yun. Sino humawak ng campaign? Totoo. Sino humawak ng campaign ni President Bongbong Marcos? Noong natalo si President noong 2016, ang may hawak ng kampanya niya, si Amy. Noong 2016. Noong 2022, ang may hawak ng campaign niya, si FL. Si FL. Alam niyo bakit? Kasi ayaw pagkatiwalaan ni PBBM yung iba. Ang tiwala niya nasa asawa niya. Si Amy, alam niyo contribution niya ni Amy? Uniteam. Totoo yun, Uniteam. Wala talagang plano mag-Uniteam. Wala sa plano yun. Wala talaga sa plano yun. Yung Uniteam. Ang nagsingit talaga niyan, si Amy. Kinumbinsi niya si PBBM na kailangan mo yung boto ng Mindanao. At para makuha mo yung boto ng Mindanao, kailangan mo si Sara Duterte. To some degree, it made sense. To some degree. Pero, during the campaign period, sa Davao City lang kayo nakakita ng berde, guys. Wala kayong nakitang ibang berde sa buong Mindanao. Davao City lang. Luzon, Visayas, Mindanao, pula. I know. Because I was there. I was there sa campaign. Nakita ko yung campaign, guys. Front and center. Kahit winalangya ako ng mga ibang vlogger na nakasama ko noon, kasama ko sila noon. Lahat kami, iisa kami na experience, iisa yung nakita namin. Lahat pula. Legit. Si Sara Duterte, kahit wala siya, ito, no joke to Si Sara Duterte, kahit wala siyang appearance dun sa kung saan man nangangampanya, ang tao dagsa. Kahit wala si Sara. Pansinin nyo, may mga times na si Sara at si Bongbong, di ba, magkahiwalay, nangangampanya. Pansinin nyo. Bakit? Kasi nga, ayaw ni GMA kay PBBM. At ang makinarya ni Sara noon ay si GMA. Ayaw niya maging presidente si PBBM. Ang gusto niya si Sara magpresidente. Kaya nga pinagplanuhan nila, di ba? Merong balita ang politiko na nireport yan. Kampanya pa lang daw gusto ng pinagpaplanuhan na nila na ibagsak si PBBM. Kampanya pa lang.
Hmm. See? Yan yung mga bagay na hindi nyo naririnig behind the scenes na nakita namin. Kaya minsan, may mga pagkakataon na magkahiwalay silang nangangampanya. Imagine, pati headquarters ng Uniteam, hindi magkasama. Sa akin nakakita ng ganun. Sa akin nakakita ng ganun. Si PBBM andito sa southbound ng EDSA Mandaluyong. Di ba, paglampas nyo ng Mandaluyong Bridge, nandun si PBBM sa southbound. Oo. Yung kay Sara, sa Pioneer, katapat. Katapat ng building. Doon siya, sa Pioneer. Bakit? Kasi apparently, from what I heard, I don't know if it's true, but from what I heard, iba yung mga campaign donors ni PBBM, iba yung campaign donors si Sara. Yung mga campaign donors si Sara, ni PBBM, ayaw nilang suportahan si Sara. Oo. According to stories I heard. Stories lang naman. I cannot validate it. I cannot say who, pero yun ang kwento. Kwento-kwento lang yun. So, I cannot verify that story. But, it happened. And ngayon natuklasan natin, kaya pala ayaw ihalo yung pera ng contributor si PBBM at yung contributor si Sara. Kasi sabi ni Ramil Madriaga, drug lords pala ang contributor ni Sara Duterte. Kaya pala. Imagine mga kababayan, kampanya palang hinuhudas na ni Amy si PBBM. Alam niyo kung bakit? Kampanya pa lang, hinuhudas na yung kapatid niya. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, simula nung campaign hanggang ngayon, ang tinayuan niya si Sara Duterte, hindi si PBBM. Yan ang aking observation. Kampanya pa lang. Hinuhudas na niya si PBBM. Do you think hindi alam ni Amy yung plano na i-destabilize ang Marcos administration? Ulitin ko yung tanong. Do you think si Amy hindi niya alam nung kampanya pa lang na i-destabilize si PBBM? Okay. I'm sure she knows. I'm sure she knows. Bakit? Kami nga alam namin eh. Sa akin nga sinabi eh. Eh di mas lalo sa kan. Baka sila pa ang architect niyan. Baka sila pa ang architect ng impeachment ng destabilization. Kami nga sinabihan eh. Ako, si Mike, si Sangkay, tsaka may isa pa. Hindi ko nasabihin kung sino. Sinabihan kami. Hintay lang kayo ng 2 years, tayo naman ng bibira. Tanong kami, anong bibira? Basta, tayo naman ng bibira. At kapag sinabi ko kung sino yung nagsabi nun, mga babayan, I'm sure, maniniwala kayo. Kasi, siya yung kilala dun sa circles na yun. Kilalang kilala siya sa circles na yun. At hindi niya pwede itanggi dahil mayroong mga saksi. 4 kami. Pag tinanggi niya yun, sinungaling siya. Dahil 4 kaming nakarinig. Hindi si Maharlo ka. Wala yan. Wala yan si Maharlo ka. Bedbugs lang yan. Kuto lang yan. Wala yan. Oo. Ito, dito kuto. Sinabi niya. I-distab nila si PBBM after 2 years. Kung kami nga alam namin paano pa si Amy? So, ibig sabihin mga kababayan, 2022 pa lang,
tinatrabaho na niya si PBBM. Kaya nga organized eh. Tingnan nyo yung, sa akin, alam nyo mga kababayan kung sino una nilang sinira sa akin? Si FL. Si FL ang una nilang siniraan sa akin. Ang dami nilang sinabi tungkol kay FL. Na now na talking to other people, nakakuha ako ng impormasyon na kasinungalingan pala. Yung kwento ng drugs na yan. 2022 pa lang, alam ko na yan, yung drugs na yan. Sinabi na sa amin yan. Hindi lang kami naniwala. Bindy Gray, salamat sa insulto. Wow naman! Wow! Wow! Sino nagsabi sa akin? Di yung mga amuyong nitong senador na to. At wag din nila itatanggi. Dahil kapag nagkalabasan ng ebidensya, marami yung ebidensya ilalabas. Nagpadala sila sa akin ng picture ng merong isang babaeng kamukha ni FL na nakahubad. Sabi, tingnan mo si FL. Meron silang orgy, bla 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 bla. May ganon. Tatawag sa akin madaling araw, mga 11, 12 midnight after ko mag-live. Ganon. Tapos sasabihin, may sisend ako sa'yo, coach. May sisend ako sa'yo. Tignan mo to. Nagalit nga misis ko eh. Ba't patawag ng tawag yan? Tapos alanganing oras. Ganun siya. Correct beast mode. Ala Epstein file nga ang ginawa nila. Pero yung picture na pinakita, hanggang dito lang. Ang kamukha lang yung buhok ni FL. Yun lang ang kamukha. So hindi ako naniwala. Sabi niya, si FL yan, tingnan mo to. Tapos may binilugan siyang ganyan. So alam ko yung distab nila. Kaya masasabi ko, at yung tao na yun, amuyong nito, nisin nung hayop na to. Oo. Kaya alam ko, na yan si Amy, kasabwat yan nila Sara Duterte sa distab. Kasabwat talaga siya. Nag-out lang siya nitong sa INC rally. Pero meron pa nga nagsasabi sa akin, hindi. Spy yan si Amy ni PBBM para kay Sara Duterte, bla 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 bla. Sabi ko, hindi siya spy. Oo. Hindi siya spy. Dahil nga naniniwala na ako na dahil nga sa mga kinukwento sa akin ng mga amuyong nito. Naniniwala ako na hindi siya spy. Hindi. So yun. Kaya alam ko na noon. Tinatrabaho na si PBB. Pati ito si Amy tinatrabaho si PBBM. Kailan lumabas? Nito lang, di ba? Nitong INC rally. Pero ito malala mga kababayan. Sabihin ko sa inyo kung bakit niya hinudas si PBBM. Ano yung 30 pirasong pilak niya? Alam niyo kung ano yun? 30 pirasong pilak na inoffer dito kay Amy para talikuran yung kapatid niya. Gagawin kitang VP. Yun ang 30 pirasong pilak. Oo. Kanino galing sa akin? Paano nakarating sa akin? Sa mga amuyong din niya nang galing. Oo. Sa mga amuyong din ni Amy nang galing impormasyon. Sabi niya, Coach, kapit lang tatakbo si Manang sa 2028. VP ni Sara. Oh. Tinawagan pa ako, sabi, Coach, punta kayo dito sa San Juan, meet daw kayo ni Manang, ganyan, dinner daw kayo ni Manang, ganyan. Sabi ko, sige, punta, dinner. Doon pa si Sangkay, hindi pwede itanggi ni Sangkay yun dahil nagkita kami ni Sangkay. Tapos nagulat ako, nagdatingan yung mga DDS vloggers. Isa-isa nagdatingan mga DDS vloggers. Akala ko, kasama ako sa meeting. Ay, hindi.
Oo, sila ang nag-meeting, yung mga DDS vloggers kasama si Aimee. Sila ang nag-meeting. Kami ni Sangkay nasa labas. Oo. Di ba? Ito yung panahon na parang nagkakaroon na ng konting lamat. Tapos ito yung panahon 2023. Ito yung panahon na nagkakaroon na ng tambaloslos. Ito na yun. So alam ko na mga kababayan. Alam ko na. 2022, 2023, alam ko na hinuhudas ni Aimee si PBBM. Tapos ngayon magsasalita siya. Kaya nga hindi ko matake, hindi ko talaga tinapos. Oh. Hindi ko matake yung kaipokritohan niya, guys. Legit. Legit. Hindi ko talaga matake yung kaipokritohan niya. Legit. Lahat ng mga kinuwento ko sa inyo, mga kababayan, may basis. Lalo yung mga kwento ko kay Aimee, yung mga personal experience ko kay Aimee. Oo. That's based on experience. Kaya alam ko noon. Kaya nga nakakatawa nung nakita ko to kanina, sabi ko, ang ipokrita ni Aimee. Sobrang ipokrita niya. Bakit? Dahil nga dun sa mga narinig at nakwento sa akin noon. Sasabihin niya, humihingi ako ng tawad dahil hindi ko naalagaan yung kapatid ko. Bullshit! Hindi mo talaga inalagaan ang kapatid mo. Hinudas mo ang kapatid mo. Pardon my French, but it is a fact. Huwag ka humingi ng tawad sa tatay mo dahil hinudas mo ang kapatid mo. Huwag ka sa kapatid mo humingi ng tawad dahil hinudas mo siya. Hingi ng tawad. Hindi ko ginawa ko lahat. Oh, ginawa mo ang lahat para sirain ang kapatid mo. Oo. Ang tigas ng mukha na to ni Aimee. Ang lala. Ang tigas talaga ng mukha, guys. Ang tigas talaga ng mukha. All because of her desire to become vice president. Pero, nakaupo pa rin si presidente. Nakaupo pa rin si PBB. Wala nangyari. So, yun na nga, mga kababayan. It goes to show na wala talagang hatak ang mga DDS, guys. Promise. Maingay lang sila sa social media kasi marami silang trolls. Ganun. Pero wala talaga silang hatak. Wala talaga silang hatak, mga kababayan. Promise. And ito mga kinukwento ko sa inyo, mga kababayan, based from experience. No joke. As in, narinig ko mismo yung kwento, sinabi sa akin yung kwento, kinuwento sa akin ng buo, nag-send sa akin ng pictures, nag-send sa akin ng kung ano-ano. Nakita ko lahat eh. Oo. So, at least yung kwento ko tungkol kay Aimee, kasi yun yung sinabi sa akin. So, mga kababayan, wag ho natin kakagatin tong drama ni Aimee na to. That's all it is. Naguhugas kami siya sa kawalangyaan niya. At ginamit pa niya ang Semana Santa para ikalat ang kaipokritohan niya. Diyos ko, nakakairita. Nakakairita. Kaya hindi ko na tinapos eh. Hindi ko na talaga tinapos. Kasi, Diyos ko, nag-1 oras na ako dito. Ang goal ko, 15 minutes lang eh. 15 minutes eh. Napahaba yung kwento ko eh. Napahaba yung kwento. Dapat 15 minutes ang tong topic na ito eh. Oo.
Na-carried away ako, guys. Na-carried away ako. Oo. O, wag daw kuripot sa like, sabi ni Ate Elisa C. O, sa bagay, 3,355 tayo dito, tapos 893 lang ang likes. Wag naman kuripot. Oo, support naman dyan. Okay. Game. Ito, pag-usapan na natin to. Oo, etong huli nating topic, mga kababayan. Pag-usapan na natin to, ha? Oo. Ha? Diyos ko. Ayoko lang kasi nung ganun. Ayoko nung plastic. Ang plastic kasi ni Aimee. Sobrang plastic niya. And hindi ko pinlano lahat ng sinabi ko. Hindi ko scripted yan. Actually, ang meron lang talaga ako na, kahit yung titignan nyo ngayon yung materyales ko, ang meron lang ako yung video niya na yun. Wala na ako iba. Tingnan nyo, wala ko ibang pinakitang content. Di ba? Yung video lang na yun. Wala na. Yun lang. Kasi yun talaga yun. Yun talaga. Yun, lahat ng kinuwento ko sa inyo, nangyari yun. Kahit itanong nyo sa misis ko, yung mga pagtawag sa akin na madaling araw, mas magkukwento, ako oo lang ako ng oo kasi hindi ako makapaniwala sa mga kinukwento nila. Ano lang ang reaction ko lang nun eh. Ha? Talaga? Ha? Grabe? Totoo ba yan? Ganyan-ganyan? Ay, sabagay, pwede. Ganun-ganun. Aimee, the babak stabber, sabi ni Nakiki. Wow naman! Salamat sa super chat. Wow! Wow! Oo, syempre noon, medyo naniniwala pa ako or paniwala pa ako kasi syempre, ay, diretso to sa diretso kay Aimee to, baka totoo yung sinasabi niya. Di ba? All of a sudden, nagulat ako, biglang tinuloy nila yung distab. Akala ko hindi nila itutuloy eh. Oo, nagulat talaga ako noon. Hindi ko in-expect na itutuloy nila ng 2024. Ang iniisip ko, hindi, andyan naman si Aimee. Siguro naman mahal niya yung kapatid niya. Pagtatanggol niya yung kapatid niya. Sana. Kaso hindi, tinuloy talaga nila. Sira ulo talaga. Anyway, mga kababayan, dito na tayo sa ating live stream today. Please don't forget to like and subscribe. God bless. See you tomorrow, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.